Alright mga brothers, bike fitting tayo dito sa pinakabagong naked sports bike ng Honda. Ito nga yung CB650R. As you can see, ang pinaka-features ng motor na ito, yung e-clutch technology nila. So meaning mga brothers, pwede nyong on and off yung kanyang clutch, no? So hindi na kayo magka-clutch, especially pagka traffic, para hindi kayo mangawit, so cambio na lang kayo ng cambio. Pero once na napiga nyo yung clutch mga brothers, matic mag-activate ulit o mag-o-off ulit yung kanyang e-clutch. So ganun lang, pwede nyo naman din i-switch off kung gusto nyo dito sa pinaka-switch nya. So madali naman kayo mag-switching, no? Isa pa sa mga highlights ng motorsiklo nito is yung kanyang TFT display, no? Napakaganda, and also LED functionable lahat ng ilaw nitong motorsiklo. For the sports version, yung may full pairings niya at saka itong naked, mas gusto ko to. More on naked sports bike kasi ako Mas gusto ko yung kita yung makina kumpara dun sa tsaka mas subsub yun kumpara dito mga brothers. Konti lang yung subsub niya. Masasabi ko na parang semi-subsub lang siya. Hindi siya ganun ka-aggressive. Alright? And then, meron ito mga brothers na 810mm na seat height. Ayan. Pwede nyo akong gawing reference mga brothers. Hindi naman ako tiptoe ganito So, nakatupi pa naman yung mga daliri ng paa ko rito. At meron siyang curb weight na 203 kilograms. For me, typically yun na para sa isang 650 na makina. And then, inline 4 po ito. Merong 6-speed manual transmission na merong e-clutch. Alright? Napakagandang motorsiklo nito mga brothers. So mga brothers, may presyo ito na 524,000 pesos. Ngayon, kung gusto nyo mag-order mga brothers, alam ko wala pa itong stock pwede na kayong magpa-reserve, assist ko naman kayo. So hanap tayo ng unit kung saan kayong location dito sa Pilipinas. Okay? So here it is mga brothers. Susubukan natin ng e-clutch technology ng Honda dito sa CB650R nila. Ito ano pa lang to, lalabas pa lang ito. Pero pwede na kayo mag pre-order mga brothers. Alright, mas gusto ko tong naked para sa akin may dating. Alright, magaang no, so ang e-clutch, sabi ko nga, nagkaroon tayo ng mga parang pahapyaw na pagpapaliwanag dito. So pag naka-on yung e-clutch, no need ng mag-clutch lever, no? So cambio ka na ng cambio para magiging Honda XRM na lang yung cambio niya. Wala nang clutch, no? Parang tinatawag nating semi-automatic, no? So ngayon, titingnan natin dito kung gaano kaganda yung pagka naka-e-clutch na, alright? Ayan, no? Wala nang clutch, ayan, walang clutch yan. Pinirera ko. Dapat i-install yung motor, pero ito ngayon hindi na. Alright? So, tingnan natin. Wow! Slow speed muna. Nasaan na ba yung susundan ko? Okay, iba talaga pag naka inline 4. Segunda. O yan walang clutch mga brother. Big bike na pwedeng walang clutch. Yun. Okay, yan. Sundan natin tong para mayroon tayo sinusundan. May guide tayo. Kasi mahirap, baka mamaya kabanggaan Alright? Lakas ng power. Grabe. Inline 4, 650. Dito tayo papanek. Pwede pa pala rito. Ang first impression ko dito, ang comfy niyang sakyan kahit naka forward tayo ng konti, pero mas forward kasi yung CBR full pair nun, tsaka sports yun and also ito nga, pinakikita natin dito yung e-clutch technology ng Honda, bago yun. So wala na tayong clutch dito, pero once na piniga nyo yung clutch mga brothers, mag-deactivate yun, so babalik kayo ulit ng manual. So ganun lang siya. Tesera natin, walang clutch. Alright, so balik natin ng segunda kasi maglulus tayo ng power dahil mabagal yung takbo natin. Ayan, wala siyang clutch. Alright, lakas ng power nito, grabe. Ibang iba yung power niya sa mga 500cc na series ng Honda. Tsaka I feel na parang naka-sports bike din ako dito, yung subsob, yung naka-clip on, no? Pero dito sa CB650R hindi masyado. Subukan natin ng slow speed nang walang clutch. Nasanay ako may clutch Ayan, pagka siya, ayan, naglo-lose power siya. Primera natin. O yan, nag-smooth ulit.
Ayan, yun lang, pagka naka e-clutch ka, hindi mo matimpla ng clutch, yun, medyo parang nauudlot-udlot yung takbo mo. Yung parang ano, yung behavior ng mga semi-automatic dyan, no? Katulad ng XRM. Yun, ganun siya. No? Pero pagka inaarangkada mo na, yun, oh, sarap oh. Langkada natin dito. Tapos segunda natin, walang clutch. Oh. Alright. Oh, sarap ah. Yes, preno. Wow, maganda response ng preno, napaka-smooth. Alam nyo, ang gustong-gusto ko sa mga bikes ng Honda, ang gaganda mamreno, lalo na yung mga big bikes nila, 500cc, etong 650 oh. Ayan oh. Preno, oh, di ba? Sarap. Tsaka pag nililiko mo to, mag-i-enjoy ka oh. Oh. Kaya pag ganito motor mo eh, malabong-malabo ka mag-overshoot. Arangkada. Woo! Sarap, baby! Tapos preno, ang ganda niya mga preno. Na-ABS na to mga brothers ha. And I know may traction control to, hindi ako nagkakamali. Ito mga e-clutch series nila. Hindi lang tayo makapag-tresera eh, kasi maiksi lang eh. No. Segunda, mababa yung ano. Segunda muna natin. No. Ayan oh. Goods. Oh, walang clutch. Segunda, oh, tapos primera, oh, walang clutch yan mga brother ha. Then hanapin natin yung neutral pag naka-e-clutch. Aba, lambot lang oh. Oh, solid. Ganda. So mga brothers, sarap sakyan ito, nabitin ako. So initial impression ride lang naman ito mga brothers, and hopefully pahiramin tayo ng Honda Philippines para dito sa mga motor nila, especially mga big bikes nila, kahit small displacement, no? Eto na, CB650R. Comment naman kayo ng yes mga brothers kung nagustuhan nyo ang ating initial impression ride dito sa bago nilang inline 4 650. Ito nga yung CB650R. Napaka-smooth ng e-clutch, grabe, no? And sa mga brothers, kung interested kayo sa motor na ito, pwede na po kayo magpa-pre-order sa kanila. Yun naman ang sabi sa amin. Kontakin nyo lang kami mga brother ni Kuya Boyet. Ayan, dahil ahente naman tayo ng Honda. So para at least ma-assist namin kayo. And syempre mga brothers, kung nagustuhan nyo yung ating episode, huwag nyo naman kalimutan i-share, no? Konting support naman lang. At mag-subscribe and follow na rin kayo sa ating YouTube channel. Once again mga brothers, I'm Art. Ride safe and cheers!